Nang malaman nga ni Mercy ang katotohanan sa ginagawa nga nitong si Sam, labis siyang nasaktan at sinabi niya dito kay Sam na mapapatawad lang niya ang ginawa nito sa oras nga na mailabas niya sa kulungan ang kaniyang kapatid na si Francis dahil sa kanya ay nadamay si Francis na inosente talaga. Kaya naman gagawin ni Sam ang lahat-lahat nang sa ganun ay makalaya at makalabas lamang ang kanyang kapatid na si Francis. Alam din niya ang katotohanan na nadamay lamang itong si Francis, lalong-lalo na at doon nga niya kinuha ang naturang morphines, kaya na-frame up lamang siya. Kung kaya't susubukan nga nitong si Sam na kausapin nitong si George. Sabihan niya ito na kausapin itong si Sergeant Casas na mag-imbestiga pa para malaman at makita talaga ang tunay na salarin upang makalabas ng kulungan itong si Francis. Maghanap pa umano sila ng matibay na ebidensya na magdidiin sa tunay na salarin sapagkat inosente umano ang kaniyang kapatid. Ngunit matigas ang puso ni George, hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ni Sam at hindi niya gagawin ang mga bagay na iyon. Kung na-frame up lamang itong si Francis, maaaring hindi nga si Francis, ngunit si Sam naman ang gumawa. Kinuha niya ang naturang lason para patiin ang asawa nito, si George, dahil ginusto umano nitong si Sam na mawala rin ang kanyang asawa dahil naiinggit umano to kay George sapagkat wala na ang kanyang asawang si Paco. Gusto niyong pareha sila na walang asawa. Kut ngayon siya nitong si Sam, sinabi nito na hindi niya magagawa ang mga bagay na iyon. Wala siyang motibo para gawin yon. Naitulak pa nga niya itong si George at sinabihan niya ito diretsahan na bakit pagigil nagigil siya na idiin sa kasalanan ng kanyang asawang si Basil. Itong si Francis o magiging wala naman siyang matibay na motibo. Maaring pangang siya dahil sa natuklasan nga nitong si may kapit ang kanyang asawa at dahil na rin sa may death threat at may nakapagsabi na gusto siya na mawala ng kanyang asawa. Natatakot din pati siya na sabihin kay Basil ang katotohanan or takot siya na matuklasan ni Basil na talagang hindi niya mabibigyan ng anak itong si Basil. Sa gitna ng kanilang away ay may biglang kukuha ng kanilang atensyon. Ito nga ay si Beverly. Beb, ang pakilala nito, siya ang girlfriend nito si Basil. At nagulat din itong si George sa kanyang natuklasan. Agad naman depensahan niya ang kanyang trono at sasabihin dito na nagkakamali siya sa kanyang mga pinagsasabi na liligaw umano siya sapagkat si Basil ay may asawa na at masaya na sa kanyang pamilya. Wala siyang girlfriend. Kasal na itong si Basil. Ngunit agad sinagot siya na hindi siya naliligaw. Alam niya ang mausoleo na kanyang nakita sa kanilang likuran. At dati na siyang naroon. Natatandaan niya ang musileyong iyon sapagkat minsan nga siyang dinala ni Basil doon. At naroon lang umano siya, hindi para manggulo o makisali sa away nila. Gusto lamang niya na sumali sa libing ng ama ng kanyang dinadalang anak, na anak din naman ni Basil. Tinuro niya ang kanyang gulat itong si Sam at si George. Nasaktan siya sa kanyang mga narinig. Lalong gumulo ang kanyang isipan at lalong nadaragdagan ang kanyang problema sa paglitaw nga ng babaeng si Beverly na nagsasabing girlfriend umano nitong si Basil at may daladala pang anak. Kawawang-kawawa na ngayon itong si George. Depressed na depressed siya dahil lalong bumalik ang sakit kung saan hindi niya matanggap na hindi siya magkakaroon ng anak at sinisisi niya ang lahat-lahat kay Francis. Ngayon ay wala pa siyang asawa.